Magpuri kayong mga langit sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng san tinakpan. Magsiawit kayo at siya'y ipagdangal. Halina't pagsaluhan natin dakilang pag-ibig ng Diyos sa pagpapalang handog, palagian para sa atin at nawing puspos tayo ng Banal na Espiritu ng lahat ng mapagpalang pag-aaruga. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Kapistahan ng pagdatalaga sa Palasyong Simbahan sa Laterano, Roma, upang ipahayag natin ang kadakilaan ng Diyos sa pagsasama ng sambayan ng nananampalataya, tigib ng pagmamahal ng buong may kapal, sapagkat ang kanyang pagkalinga ay gayon na lamang. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay katapatan, pinupuri ka at ipinagdarasal. Nating Diyos sa rin ng langit, ang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan. Tanggapin mo awa ka sa amin. Lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen. Amen, amen, amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, taon-taon ay sinasariwa mo ang araw ng pagkakatalaga ng bahay dalanginan. Dinggin mo ang panalangin ng iyong sambayanan at ipagkaloob mong ikaw ay laging mapaglingkuran dito ng dalisay at sumaamin nawa ang lubos na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan, sa gawing hilaga, at iniligid niya ako papalabas sa pintuan, sa gawing silangan.
Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan, hanggang dagat na patay. Pag abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maaagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos nito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pampang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito ni mawawalan ng bunga, pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya may tuwang dulot. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit nasa dagat ang bundok, mabuwal. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya may tuwang dulot. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Anuman ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kayo ang gusali ng Diyos, ayon sa kaloob ng Diyos sa akin. Ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy ng pagtatayo ng gusali, ngunit maging maingat ang bawat nagtatayo, sapagkat wala nang ibang pundasyon na maaaring ilagay liban sa nailagay na, si Hesukristo. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati at ang namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin niyo rito ang mga iyan, huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking Ama." Naalala ng kanyang mga lagad na sinasabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko."
Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, anong tanda ang mabibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Tumugon si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalaala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang kapistahan ng pagtatalaga ng Lateranong Simbahan sa Roma at upang ito ang pinakamahalagang pinapakay ng tungkol sa palasyo, tungkol sa simbahan, tungkol sa basilika, tungkol sa archbasilica at ano pa mang tahanan ng Diyos na itinatalaga ang bawat isa o sarili sa ilalim ng panunungkulan ng Diyos, pamamahala kaya, paggabay, patnubay, pagpapatawad at marami pang mga kahulugang buhay pagpapala ng Diyos para sa bawat isa at sa buong Santa Iglesia ika nga o sa natitipong sambayanan, lalong-lalo na kung ang pagtitipong ito ay sa larangan ng pananampalataya, sa larangan ng pananalig sa Diyos at sa larangan ng lakas na ibinibigay ng Diyos sa buhay ng tao. Ang ating mabuting balita ay napakahalaga para ating tingnang maigi kung ano yung nasa puso't kalooban ni Kristo. Una, meron siyang pagpapahayag ng kadakilaan ng Diyos at merong lugar na sinasamba. At ito naman napakahalaga talaga hanggang sa kasalukuyan. Meron tayong lugar na pinupuntahan upang doon natin ganapin ang diwa ng ating pagsamba. Sa mga Hudyo, naroon ang kanilang mga templo o kaya ay mga sinagoga. At sa maraming pagkakataon, sila ay dumadako para ganapin nila ang kanilang natatanging pagsamba, pagdakila sa Diyos at pagpapahayag ng aral ng lumang tipan o bagong tipan o sa kasalukuyan, ang aral ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa templong ito, naghahari ang katahimikan kaya, naghahari ang ugnayan ng tao sa Diyos sa diwa ng panalangin at sa maraming ritual na idinarao sapagkat ang pagsambang ito ay nauukol sa isang Diyos o Diyos na totoo at nagbibigay halaga sa buhay ng tao. Yun ang napakahalaga. Meron tayong talagang lugar upang saan tayo magsasamba sa Diyos na ating dinadakila, na Diyos na ating pinananaligan o ang Diyos na ating pinupuri at sinasamba upang sa gayon di natin iyukol ang napakahalagang maraming bagay sa panalangin, sa pagsambangang ito'y nagbibigay halaga sa pananahan ng Diyos sa piling ng mga tao. Ikalawa, upang ang pagsamba na ito'y manatili sa ganitong kaayusan at kaalamang marami sapagkat nakikita ko ano yung dapat na ilandas sa buhay ng tao, hindi pwedeng itong lahukan ng ano pamang tulad ng nangyari sa mabuting balita, marami parang ginawang palengke. Ang ika nga sasabihin ng ating Jesucristo, huwag niyo gawing palengke ang bahay ng aking Ama, at ang mga bagay na ito ang siyang nakabigla sa mga tao nung makita si Jesucristo na tagang parang nag-iinit ang kanyang adikain na talagang manatili ang diwa ng pagsamba sa loob ng templo. Kaya ibig sabihin, paano maipapahayag sa mabuting balita ayon kay San Juan
ang tungkol sa kalooban ni Jesus na ang kanyang matinding malasakit sa bahay ay parang apoy na nag-aalab. At dito nga ipinahayag ang ating mabuting balita. Ako'y minsan nagtataka kapag nababasa ko itong mabuting balita, buti si Kristo hindi hinuli na Imperyo Romano na nakakabayo kaya talagang uhulihin siya sapagkat he is doing this commotion ng naghari ang kaguluhan. Biro mo, itinapon ang lahat ng mga namimili at mamalit ng kanang salapi. Pinagtataob ang mga lamesa nila at ang lahat ay talagang mga ibo na naglipanan, mga kalapati naglipanan na lahat, nakaguro sa lugar na iyon. Siguro huhulihin siya ng Imperyo Romano para ipagsakdal sapagkat siya ay namuno sa isang kaguluhan doon sa may templo, sa labas ng templo, kung saan naroon ang namimili, namamalit at naroon ang kalakalan na gaganap. Kaya ibig sabihin, ipinakikita lang sa ating mabuting balita ang marubdob na kalooban ni Kristo upang ang lahat ay maisaayos ng ganang kanilang sarili, ng ganyang kanyang sarili. Sa templo namumugad, hindi ang kaguluhan, kundi ang katahimikan, ang pagsamba, at hindi dapat lahukan ng iba pang mga pamamaraan tulad ng namimili, tulad ng mga kwentuhan na nangyayari, tawaran sa loob ng palengkeng iyon. At ang mga bagay nito ay sasabihin natin, Peso Kristo, hindi dapat gawing palengke ang bahay ng aking Ama. Iyan ay ikalawa nating pagnilay-nilay upang sabihin ng ating mabuting balita, ganang masidhi ang pagnanais ni Kristo na manatili ang katahimikan sapat ito ang lugar ng pagsamba at pagpupuri sa Diyos. Kaya hindi dapat itong lahukan ng ano pamang kaguluhan, lahukan na ano pamang maling sistema ng kalakalan ng mga tao. Basta iyuko lang sarili sa dakilang pagsamba sa Diyos, magpupuri sa Ama, at ito ang ninanais na mangyari at larawan ng templo, larawan ng sinagoga, larawan ng simbahang ating kinabibilangan. Ikatlo, sa mabuting balita, ang pinapahayag dito ang tungkol sa magaganap mapangyayari sa isang malalim na kahulugan. Sapat lugar ko para pagsamba, ngunit sa pagdating ng panahon, bibigyan ng halaga ang simbahang nito na hindi lamang isang lugar, kung hindi isang estado ng buhay ng tao na kung saan ang banal na Espiritu ay nananahan bilang ang bawat isang sumasamba ay naroon ang templo ng Diyos. Ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan na tayong lahat kumikilala kay Kristo at nananalig kay Kristo, sumasamba kay Kristo. At ang halaga at kahulugan nitong ating mga pagsamba bilang tayo ay bahagi ng katawan ni Kristo. Upang ang templong ito hindi na magiging lugar o bagamat may lugar pa rin kung paano tayo sasamba at kung saan tayo dudulog sa Diyos. Pero ang mahalaga, ang bawat isang nilikha ay templo ng Espiritu Santo. Mahirap unawain ito sa kapanahunan ng ating Jesucristo. Naganap at nangyari ang magtinding pagnilinilay sa mga naganap na pangyayari sa pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Jesucristo. At ito naging simula upang pagnilayan. Tinumutong si Jesucristo nagsalita tungkol sa templo. May lugar, pero may mas malalim pa palang kahulugan. Hindi lamang isang lugar, kung hindi isang estado ng buhay ng tao na naroon ang banal na Espiritu, the presence of the Holy Spirit in every individual, na ang Espiritong ito ay may bahagi tayong lahat bilang si Kristo ang katawan, upang sabihin namumuno si Kristo at ito ang magiging templo ng ating pamumuhay, ng ating spiritual na kalalagayan sa buhay, pagtatangi, lalong-lalo na pamamaraan sa pagsunod natin sa kalooban ng Ama.
Kaya mahabang panahon ang lumipas bago maunawaan ang pinapahayag sa mabuting balita. Kaya ang mga alagad noon nagtataka ano ibig sabihin ng ginawa ni Kristo. Nagtataka kung bakit ginawa ni Kristo ang mga bagay nito, na alisin ang lahat ng mga namamalit ng salapi, ang mga nagtitinda doon at talagang may masidhi at nag-aapoy, nag-aalab ang kanyang puso sa isang napakagandang larawan na sa pagdating ng panahon, heto na po tayo, napakagandang larawan ng templong ito ay ang Leo, may templo tayong simbahang lugar, pero higit sa lahat, tayo ang templo o nananahan ang Espiritu Santo sa bawat isa sa atin na tayo bahagi ng katawan ni Kristo. Itong pananamisa ay pagpapahayag ng kadakilaan ng Diyos, magkaisa tayo palagian. Sa tuwing tayo matitipon sa banal na misa, ang lahat ay pagpapala para sa atin. At ang kinabukasang minimiti natin, makakamit natin. At sa bawat pagdiriwang ng pagsamba, lalo nagiging makahulugan ang buhay. Let life be more meaningful in the spiritual side of it, upang sabihin, ang pakikilahok ng Espiritu ay talagang matindi para sa atin, so that we can really make this life worth living for. Ika nga, maganda mabuhay sapagkat meron tayong pagpapahalaga sa pananampalataya, lalong-lalo na ang Espiritu ng Diyos ay nasa bawat isa sa atin. Nasa tayo pagpunta sa templo natin, sa simbahan natin, doon natin binibigyan ng lalong pagpapahalaga sa panalangin ugnayan nating buhay sa may kapal. Naway pagkalooban tayo ng Diyos na higit ng pangunawa at magandang pagkilos upang sa gayon, ang Espiritu Santo ay tunay na nanahan sa ating puso at kalooban ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina makapanalig at dumulog tayo sa Diyos upang nating makita ang halaga at kahulugan ng ating dakilang pagsamba sa isang lugar. Oo, mahalaga ito sapagkat dito natin ipinapahayag ang ating panalangin. Pero ang mas mahalaga, tayo ang Espiritu ng Diyos na nanahan sa bawat isa sa atin. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang pandaigdigang simbahan, naway lumago sa pagkakaisa at pananampalataya sa pamamagitan ng ating katapatan sa Santo Papa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Ang mga bansa, naway mabuhay sa kapayapaan at iwasan ang paghihiganti at paglalaban. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Ang mga naghahanap sa Diyos, naway matagpuan ang bato ng pananampalataya ni San Pedro at ang lakas ng loob ni San Juan Bautista. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Atin nawang ipakita ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating pangangalaga at paggamit sa gusaling ito ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Ang mga yumao, naway maging mga buhay na bato sa walang hanggang templo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Di natin tataas ang lahat ng ating mga mitiin sa buhay, naway dakila ang pagpapala ng Diyos na makita natin nilalandas niya para sa atin, tigib ng kanyang pagmamahal, pagsubaybay, paggabay at patnubay. Dinggin mo nawa ang aming pagdulog sa iyo, Ama. Bigyan mo kami ng buhay upang ang Espiritong nananan sa amin ay siyang magturo sa amin ng tamang landas sa buhay. May kagalingan sa lahat, may karamdaman, may pagpapalang handog sa lahat ng aming minimiti at ngayong idinudulog namin sa iyo. Kaya ang lahat na ito hiniling namin sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Tanging alay namin sa pagnoy aming inihain.
Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong makamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ginugunitan namin ang araw nung iyong marapating ang tahanang ito ay mapuspos ng kabanalan mong angkin, gayon mo kami maging alay na lagi mong kiinalulugdang tanggapin sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Niloob mong dito sa gusaling tinayo ang iyong sambayan ay lagi mong makapiling sa aming pagdulog upang sa iyo'y makarating. Dito mo inilalahad ang laging ginaganap, ang ipinahiwatig mong pakikiisa sa lahat. Dito mo ipinakikilalang sa amin ka nananahan, sapat kami iyong tinipong sambayanan na may kapanalig ng buong daigdig at sa katawan ni Kristo ay pawang kaanib na nagkakaisang ganap sa Jerusalem sa langit. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, 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 Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak,
Kaya tinali namin sa iyon tinapay, bibigay buhay at ang kalis nakakaloob ng kaligtasan. Kami papasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francis, na aming Santo Papa, si Onesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pahayag natin na kadakilaan ng Diyos ay nabibilang sa templo ng Diyos upang lalo nating pahayag sa matuwid na pamumuhay ang aral ni Heso Kristong mahal. Ating ngayong awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami. Sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinahanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kapayapaan po sa bawat isa, mga kapanalig. Kordero ng Diyos,
kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Tunghayan natin ang ating Panginoong si Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad ang tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin kay San Martin ng Tours. Kabanal-banalang San Martin, bagamat ipinanganak ka na isang pagano at sa murang edad ay naging sundalo, ay hinirang ka pa rin ang maging lingkod ng simbahan at kawal ni Kristo. Sa iyo itinanim ang binhi ng tunay na kabanalan at iyong pinalagos sa pamamagitan ng iyong pagmamalasakit at habag sa lahat ng taong nangangailangan ng kalinga at pagmamahal ng Diyos. Maraming kaluluwa ang iniligtas mo at pinalaya mula sa kapangyarihan ng kadiliman sa pamamagitan ng iyong panalangin, pagpapakasakit at pagpapala. Kami ay buong kababaang loob na humihiling na ipanalangin mo sa ating mahabaging Diyos sa ipagkaloob ang aming mga kahilingan. At hangad din naming maging karapat dapat kaming tumanggap ng kaloob na biyaya at awa ng ating Panginoon na maglalayo sa amin sa kadiliman at aakay sa kaliwanagan at paghahari ng Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Amen. San Martin ng Tours, Panalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, taglayin nawa ng iyong banal na sambayanan ang bunga at kasiyahang dulot ng pagpapala mong bigay upang ang paglilingkod na aming ginaganap sa pagdiriwang na ito ay matutuhan naming gampanan sa espiritu ng katotohanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabalbanalang sakramento sa ating pong pagtatanod, kalakip ang ating pong mga panalangin. At sa bandang huli, ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos ng ating banal na gawain. Tuloy-tuloy po, ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang at pag-iral. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan.
ihahon mo ang mga kaluluwa sa purgatorio at bigyan sila ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman, O Panginoon, ang iyong igawad sa mga yumaong nagsipanaw. Sila nawa ay silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Salutaris hostia et celi patis hostium bella premut hostilia darovur per auxilium unitrinoque Domino sit sempiter na gloria vivitam sine termino nobis donet in patria. Amen. Mga panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na binagbuklod sa isang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabarbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayon nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at manakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, sa mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamit. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya.
Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa gitna ng aming kahinaan. Tunghayin mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang manatatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramento veneremur cervi et antiquum documentum docedati tui restet fides supplementum sensu defectui genitoque lauset jubilatio salus honor virtus toque sit et benedictio procedenti amor proque comparsi laudatio. Amen. Amen. Panem Dei cielo, praestet isti eis. Omne delectamentum in se habente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribue quesimus,
et nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tui fructum, in nobis iudicer sentiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Ang banal na pagpupuri, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kaban-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang Purihin ang puso. kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga alip. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalsinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalsinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.